Kaya bang ipasa ang let ng first take kahit self-review at nagtatrabaho ka? Yes, kayang-kaya. Let me tell you my story. I will give you some advice and strategy to slay the licensure examination for teacher. But reminder, this is based on my story, based sa aking experience lamang. So number one, dapat may routine ka. So for example, magiging routine mo na everyday at least 1 hour makakapag-review ka. So dapat hindi pwedeng matapos yung isang araw na hindi ka man lang nakapag-review. At least 1 hour, routine mo yun. And after that, every weekend, since marami kang time, dapat may routine ka rin. So for example, magre-review ka sa umaga, magre-review ka sa hapon, and then yung tanghali, pahinga mo. So routine yun. Mahalaga na mayroon kang routine na sinusundan. Dahil yung routine na yun, yun yung magiging guide mo para i-remind yung sarili mo na, dapat ganitong oras nagbabasa na ako. Dapat ganitong oras nakikinig na ako kay Sir Melvin. Dapat ganitong oras nagpapahinga na ako para mamayang hapon makapag-review ako. So, yun yung magiging guide mo to remind yourself na dapat kang mag-review sa oras na to at dapat kang magpahinga sa oras na to. Number two, learn how to manage your time. Especially kung ikaw ay nagtatrabaho at self-review, kailangan mo talagang i-manage ang iyong oras dahil may mga deadlines na kailangan mo ma-meet. Say for example, yung exams, dapat tapos mo na. Yung mga lesson plans, dapat ahead of time tapos mo na para may time ka pa na mag-review. Say for example, every weekends, pahinga ko yon. Like Sabado, naglalaba ako. So, ang ginagawa ko para at least makapag-review man lang ako ng mahaba every weekends, habang naglalaba ako, binubuksan ko yung cellphone ko, pumupunta ako kay Sir Melvin, nakikinig ako ng kanyang discussion, naka-open yung speaker, para habang nagkukusot ako, alam mo yun, iniisip ko o sinusubukan kong i-absorb yung mga sinasabi ni Sir Melvin, which is good and effective. After nung sinubukan ko yon, kahit weekdays, habang nagugas ako ng plato, habang nagluluto, no, why not try to multitask na habang may ginagawa ka, pwede ka naman makapag-review. Just open your phone or laptop and then i-connect sa Bluetooth, sa speaker para mas malakas na alam niyo, mas magandang kumilos-kilos o magtrabaho habang may naririnig ka. Number three, you should know what is the effective learning style for you. Sa pagkatuto, mas mabilis ito kapag alam mo yung learning style mo. So for example, ako, tulad ng nabanggit ko kanina, mas natututo ako kapag may napapanood ako or may naririnig ako kaysa sa binabasa ko, kaysa sa nagbubukas ako ng libro. So effective sa akin ang learning style na kung saan dapat marinig ko siya at mapanood ko. 'Di ba? So, dapat hanapin mo yon. You need to assess yourself. Saang learning style ba ako mas natututo? Ano ba yung learning style na mas effective sa akin? Iba-iba tayo eh. So, tulad ng sa akin, effective sa akin kapag naririnig ko. Kahit may ginagawa ako, yung tuon ko doon sa naririnig ko, which is good. Puwede ring effective rin sa akin yung kapag may napapanood ako kasi mas naaalala ko siya. Mas mabilis ilabas ng long-term memory ko or short-term memory ko yung mga napanood ko. At dahil nape-pressure ka, no, sa pag-take ng exam, and normally humihingi ka ng advice, sasabihin sa'yo, effective yung ganito, magbasa ka, mag-scroll ka, dapat marami kang books na babasahin. Well, try mo rin. Kung effective sa'yo, go. Kung na-observe mo naman yung mga learnings or knowledge dun, go. Pero kung hindi, hindi mo para ipilit yun. Okay? Ibig sabihin lang nun, may ibang learning style ka. Hindi effective sa'yo yun, pero yung ibang learning style maaaring effective sa'yo. So, doon ka mag-focus. Number four, dapat goal-oriented ka. Kapag malinaw sa'yo kung ano yung goal mo, of course, malamang sa malamang, gagawin mo ang lahat
para ma-meet yung goal na yun or ma-achieve yung goal na yun. So, you need to ask yourself, ano ba yung goal ko? Yung goal ko ay ma-first take yung exam kahit na self-review at nagwo-work ako. So, that is my goal. Dahil malinaw sa akin yung goal ko, ginawa ko ang lahat ng mga bagay na pwede kong gawin na makakatulong sa akin. Especially kapag may mga times talaga na magda-doubt ka, kaya ko ba to? What if hindi worth it lahat? Paano kaya kung nagsasayang na ako ng oras? 'Di ba? Kaya minsan, ang ginagawa ko, nagsusulat ako sa sticky notes, dinidikit ko sa wall ko, doon sa kwarto ko, para every time na nagda-doubt ako, nakikita ko siya. At every time na nakikita ko siya, yung maliit na sticky notes na yun, it will reminds me about my goal, no? Ano ba yung goal ko? Oh, ito pala yung goal ko. Kailangan mo maka-first take, first take, first take, first take. 'Di ba? As long as nakikita mo yung mga sinulat mo dun sa sticky notes, no? Nakakatulong siya. And then, sometimes naglalagay ako sa teacher's table ko, dun sa classroom ko, para every time na napapagod na ako, titingin lang ako doon. Oh, may goal pala ako. So, hindi pwede tong kaartehan na to. Hindi pwede tong kadramahan na to. Hindi pwede tong mga reklamo na to. No? May goal ako. Now, kayo din. Gawin niyo kung ano yung sa tingin niyo makakatulong sa inyo para ipaalala na may goal kayo. Number 5, you need to learn how to say no. Yung pag-no mo sa mga parties, yung pag-no mo sa mga lakad, sa mga gala, sa mga alis with your friend, pag-yes mo yun para sa sarili mo. Yun yung pag-yes mo to achieve your goal. Yun yung pag-yes mo sa sarili mo to pass the exam. No? Kasi may mga minsan may mga tukso na talaga naman tutuksuhin ka, magpa-party sila, no? Na talaga namang yes, maiinggit ka rin. Ang sarap mag-swimming, ang sarap sumama doon sa swimming party nila. Ang sarap gumala, ang sarap kumain sa labas kasama sila, no? Pero dapat kailangan mo magsakripisyo. No, dahil ilang months lang naman after mong mag-take ng exam, go. Pwede ka na makapag-yes to party, yes sa swimming, yes sa lakad, yes sa pagkain sa labas. Pero at least 'di ba, para kapag nag-take ka ng exam, walang guilt doon sa sarili mo na kapag lumabas ka doon sa place na pinag-examan mo, walang guilt, walang konsensya, walang sana. Sana hindi muna ako nag-party, sana hindi muna ako gumala, sana nag-focus ako, sana nag-review ako, sana pukpukan yung review yung ginawa ko. No? So sometimes you need to say no sa mga bagay na hindi mo naman priority na pwede mo namang gawin after mong matapos yung priority mo. So, ganun yung mindset ko. You need to say no. And the moment na nag-no ka sa mga bagay na yon, nag-yes ka para sa sarili mo. Nag-yes ka para sa dreams mo. Nag-yes ka para ma-achieve yung goal mo. Number 6, be confident. No, sa lahat ng tips or strategy or advice, ito talagang pinakamasasabi ko. You need to be confident. Iba ang naibibigay ng kumpiyansa mo sa iyong sarili. Dahil kapag meron kang kumpiyansa sa sarili mo, hindi ka matataranta eh. Hindi ka mape-pressure ng bongga, knowing na binigay mo naman yung best mo. Especially kapag nagtitake ka na ha, wag na wag kang magpapanik. Wag kang mag-overthink dahil sinasabi ko sa iyo, hindi yun makakatulong. The moment na pumasok ka sa lugar kung saan ka mag-exam, you need to be confident. Dapat positive. Dapat ganun yung thinking mo. Kaya ko to. Maipapasa ko to. So, dapat ganun. Iba talagang nabibigay kapag mayroon kang kumpiyansa sa iyong sarili.
Number 7, pray always in always. No, so this is the last but most importantly, so dapat nagdadasal tayo. Pwedeng every Sunday, pumunta ka ng church para man lang ma-enlighten ka, para man lang maalis yung mga doubt mo sa sarili mo, para hindi mo questionin yung sarili mo, hindi mo pagdudahan yung sarili mo. No, napakalaking tulong ng pagsimba na kahit alam mong wala pang agarang solusyon, pero paglabas mo, iba yung feeling eh. Alam mo yung feeling na parang, ay, para kang nakahinga ng maluwag. So, 'di ba? Try your best to at least attend the Sunday Mass. So, yun lang for today's video, no? Sana makatulong ito sa mga aspirant teachers na gustong, syempre naman, kahit sino naman gustong ipasa ang let, especially first take. Ayan, no? So, paalala lang ulit, ito ay based lamang sa aking story or based on my experience. Yun yung mga tips na sa tingin ko nag-work or